Muli, ako ho'y bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw. No? Bagamat yung mga nangyayari ngayon ay hindi talaga maganda. No? Even now, nakita ho natin na ang bansang Iran ay nagdeklara ng giyera sa lahat ng mga bansa. They declared war against all nations. So, ibig sabihin nito, aatakihin nila hindi lang yung mga nasa paligid nila, kundi yung mga bansa ho na sa tingin nila ay kalaban nila. Kaya ho ngayon naghahanda po ang mga bansa at nakita nyo, no, tumataas ho ng lubusan yung mga langis. Hindi lamang ho dito ang mataas, no, sa ibang lugar ho, no, lalo na sa Europa. Nung nasira po yung malaking natural gas doon sa UAE, no, ay naghihirap po sila ngayon doon. So talagang matindi ho ngayon. Kaya kailangan no maging matalino ho tayo. Sayang nga lamang ho kasi tayo ho yung bansa ho na binago ho yung ating nung sistema kasi dati ho ang langis, ang kuryente, ang tubig ay pag-aari ng gobyerno na siyang ginagawa ho ng mga karatig bayan natin. Kaya lang ho nung nagpalit ng gobyerno ho, ang mga resources na ito ay ibinenta sa mga negosyante. Kaya yung gobyerno ho natin ay wala hong kontrol sa mga ito, sa gasolina, hindi ho, wala ho tayong depo kasi binenta na ho yan nung panahon ho nila Presidente Cory at Ramos, no, hanggang kay Gloria ho. Pati tubig ho natin ay naibenta, kuryente, lahat ho. Kaya nahihirapan ho ang gobyerno ho natin kung paano ito i-consolidate. Ipanalangin ho natin na magising ho ang ating mga politiko, magising ang mga tao na sa panahong ito ay kailangan ho nating maging matalino ho at magkaisa ho tayo kasi we are in this mess all together. Ang mga bansa, wag tayong maiinggit kasi kontrolado ho ng gobyerno lahat. Binatikos ho ang gobyerno noon kaya tinanggal ho lahat. Pero nagkamali ho dahil sa ngalan ho ng demokrasya dalin lang ho ang mga Pilipino. So the government practically owns nothing now. No? Binenta ho lahat. Mabuti na lamang yung mga minahan ho natin ay hindi pa naman nabenta lahat. No? Meron pa, buti ho yung mga oil reserves natin na pwedeng hukayin ay nasa gobyerno pa yung ilan. Pero yung ilan ay naibenta na ho sa mga pribado ho. Kasi alam ko yan, nung nakaraang administrasyon, ako ho ay nagkaroon ng access para sana ho kunin yung isang reserve ho doon dahil may kakilala ako na gusto sanang pumasok. Kaya lang nung pinasok ko ang gobyerno natin, naibenta na ho pala ng nakaraang administrasyon yung block na yun. So walang makapasok, malibang ibenta ho nung nakabili. Sana ho sa gobyerno lahat po ito. So manalangin ho tayo. Amen? Pero naniniwala po ako, hindi pababayaan ng Diyos ang Pilipinas. Kasi ho, maraming mananampalataya sa bansang ito. Amen? Although tayo po ay practically a Christian country, no, na maraming nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang tingin kong saving grace doon. Because many of us know who the Lord is, kung sino ang Diyos, sino ang totoong Panginoon na may likha ng langit at lupa. Amen? Amen? So, gusto ko rin sabihin sa inyo mga kapatid na ito hong Marso, no, ay napakahalaga kasi nung inatake ng Amerika ang Iran, February 28, the last day of February. No, yung Marso po kasi ay napaka-significant. Ito po ay convergence ng napakaraming palatandaan. Sa kalawakan, nakita ho natin lumitaw ang blood moon noong March 3. At itong nakaraan, I think itong March 18 or something, nagkaroon ho ng pag-align ng 7 planeta, which happens very rare. Kaya nga sabi ho ng mga Bible scholars, may nangyayari na ho na biblical proportion sa ating paligid. Ang nakakalungkot lamang, tila marami pong mga mananampalataya ang natutulog pa rin at hindi iniintindi ang nagaganap sa ating kapaligiran. Ang tungkulin ko ay paalalahanan ho kayo. In fact,
March 18, nag-celebrate ho ang Israel ng tinatawag po nilang the Last Jubilee. Kasi ho, but the Last Jubilee, ito po yung sets of 50 years. Pero ang paniwala ho nila, kaya ho ngayon matindi ho ang ano ng Israel eh. Naniniwala po sila na itong Jubilee ito, darating ang Mesiyas. Darating ang Kristo na kanilang inaantay. Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus na dumating na. Pero itong Jubilee ito, sabi po ng mga religious people na nag-iwan po ng mga dokumento na nadiscover doon sa Qumran Bay at nadiscover ilan sa Nag Hammadi at yung iba ay nadiscover po sa Ethiopia. Kasi ang Bible ho natin ay dinilute, naging 66 na lamang. Ang original pong scriptures noon ay 81 books. Tinago po ito sa ating lahat. Binago yung ilan, ni-revise, pero ngayon ay binubuksan po sa atin. Ang sabi po ng ilang Bible scholars na ito pong taong ito, na the year 2026, so nagsimula ang last Jubilee ayon po sa mga isings. Ano ibig sabihin? Mangyayari yung mga inihula ng mga propeta. Darating ang Panginoong Hesus. Napakalaki po ng chance that the Lord is coming between this period until 2075. Kasi si Kristo ho, hindi ho dumating ng basta-basta. Everything that He did happens on the Moedim. O ibig sabihin, mga panahong itinakda ng Diyos. Kaya ho, ngayong panahong ito, ang sabi po ng ilang mga nag-aaral po ng banal na kasulatan, sabi ng iba ay natatapos na yung panahon ng mga hintil na sinabi ni Lord in Luke 21 that there will be a time that the time of the Gentiles ay mawawala na. Ano ibig sabihin? Babalik na tayo sa orihinal na pangangaral at orihinal na panahon na kung saan ang focus ng Diyos ay sa bansang kanyang itinatag. Now the eyes of the Lord is upon Israel. And it coincides, hindi ba kayo nagkakagulo-gulo ngayon? Amen? So ano ibig sabihin no? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, itong panahong ito ay dapat magseryoso na tayo. Because according to Hebrew scholars, ito yung time na ang Diyos ay ginuguhitan na. Ginuguhitan na niya ang lupa at sinasabi, either nasa Kanya ka o wala ka sa Kanya. Because judgment is coming upon this world. Ako'y magsasabi ho sa inyo, judgment po ay darating sa mundong ito. At hindi po exempted tayo malibang kunin tayo ng Panginoon bago niya ibuhos ang puot sa daigdig na ito. So, magseryoso ho tayo. Amen? Amen po? Kaya ho, ako ho ay medyo nagpupursigi ho para iakma o itugma itong mga pag-aaral natin patungkol ho sa mga panahong ito na ating pinasok. You will feel this air. Mararamdaman nyo po something ho. Ewan ko kung kayo nananalangin pa. Hindi ko alam kung kayo po'y nagme-meditate pa. Pero ngayon po'y kakaiba ang kiluso at galaw ng ating Panginoon. The Lord is coming near. No, halos ano na eh. Kumbaga mararamdaman nyo, sabi ko nga sa miss ko, nararamdaman ko na para bang ang spiritual realm, ang spiritual na mundo at ang physical na mundo ay halos nagtatagpo na. The things that we cannot see and the things that we see ay para hong nagmimingle na. Kaya hindi ako nagtataka bakit nagkakaganito sa bansang Israel ngayon. Masdan nyo ho, nagaganap sa Iran. Huwag yung sasabihin na, gera lang yan, hindi ho. Inihula ho yan ng mga propeta. In fact, what is happening now might be the fulfillment of Jeremiah 29. Hindi pa ho yan yung Ezekiel 38. No? Pero it might happen na nangyayari po ito ngayon. No? Dahil ang bansang Israel po, ang sabi, when you see Israel, when you see, sabi niya, the fig tree blossom, alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Yung blossom po, yung word na budding,
Ang ibig sabihin to kapag ang Israel daw ay nagsimulang mag-expand. In fact, no, ang Israel ngayon nag-e-expand. Masdan niyo ho, pag nagkamali ang Iran, tinamaan ang Temple Mount. Muntik na eh. Muntik na tamaan yung Temple Mount. Andun ho yung mosque ng mga Muslim. Ang prediction nila, pag tinamaan yung mosque at nasira ito, kukunin ho ng Israel yung lupain na yon. Kasi doon itatayo ang ikatlong templo. Excited ho ako. I see the convergence of prophecies. Kaya nga ho, may mga pag-aaral ho tayo na sisimulan kong buksan sa inyo. Kasi hindi po dapat ipagdamot ang pagkaunawa. Tama po? Kasi ang akin ng pagkaunawa, hindi ko dapat ipagdamot para lang sa aking pamilya, hindi. Para ho sa ating lahat bilang magkakapatid. Kaya nga lang, sabi ko nga kailangan malagay ho ang tamang pundasyon natin, ang pagkakaintindi natin sa mga ipinangaral ni Jesus. Amen? Amen? At sabi nga, Brad, paano kung may mangyari, anong gagawin natin? Kagaya ho ngayon, we are entering a crisis. The world is entering a crisis. Amen? Saan ka dadamputin, kapatid? Hindi ka naman mayaman. Ako nga, hindi rin mayaman. Wala naman akong sapat na mga ari-arian. Di ba? Paano tayo magsusurvive sa panahon ng krisis? We must all go back to the Lord. Amen? Amen po? At tinutuloy ko yung pag-aaral. Tandaan niyo po, ang ipinangaral ni Kristo ay hindi relihiyon. Never. Jesus Christ preached about the kingdom of God on earth. Amen? Sinakakalala niya, yung pinag-aralan natin. Kaharian ng Diyos dito sa lupa. Si Kristo po ang nagbalik ng kaharian na yon dito sa lupa nung siya ay magkatawang tao. And thank God, si Jesus po ay nagtagumpay. Naibalik ho niya yung pamamahala ng kaharian na ito na iniwan no ni Adan. Amen? Amen po? So ngayon po pag-uusapan po natin ang mga susi. I will be sharing with you ang mga principles po ng kaharian ng Diyos na ito na binabanggit ni Jesus. The kingdom of God on earth. There are certain principles. Amen? Kaya nga sasabihin ng mga tao, Brad, di ba si Jesus nagtayo ng church? Pag-aaralan ho natin kung ano ibig sabihin talaga ng church. Natatawa nga ako kasi marami pang mga Kristiyano ngayon ang kumakapit, pilit na kumakapit sa reliyon which is fading away. It doesn't mean anything to the Lord because He is focused on His kingdom on earth. Bagamat ito'y binalasuba sa ibang mga mangangaral dahil inangkin nila ang kaharian ng Diyos sa sarili nila. Di ba? Kaya nga, sabi ko nga minsan, yung pagkakamali na yun, nagiging stumbling block pa para sa mga mananampalataya na maintindihan ito. Amen? Kasi si Kibuloy, ninakaw niya yung kingdom of God. Ginawa niyang kingdom of Jesus Christ, pero siya ang king. Di ba? Ewan ko napanood niyo yun, yung install siyang king doon sa Tamayong. Nakasakay pa siya sa Mercedes-Benz na SUV na binigay sa kanya yung corona. Ako'y kinikilabutan. Napanood niyo ba yun? Ngayon ang problema sa atin Hindi tayo mahilig sa current events. Mahilig tayo sa TikTok, sa Facebook, sa mga entertainment. Pinanood ko yun. Kaya ako nanood, hindi dahil naniniwala ako sa kanya. Pinanood ko kung paano niya gampanan yung kanyang kasamaan sa mata ng Panginoon. At alam niyo, when he did that, ito ho siya ngayon. Nasaan siya ngayon? Siya po'y nasa pulungan na. Amen? You see, God, there will be a time that God will deal with all of us. Tandaan niyo po ito. May panahon ng Diyos makikipag-deal ho sa ating lahat. Kaya huwag niyo sasabihin, napakabuti naman ni Lord. Totoo, napakabuti ng Panginoon. Pero tandaan niyo, siya po ay hari. He is a king. He is the judge. Amen? He is the lawgiver. Amen? At tayo ho ay nasa ilalim ng kanyang
pamamahala. So, ngayon pag-uusapan natin ay tungkol ho sa panalangin. Bakit ko to sinisingit ngayon? I believe that our survival dito sa krisis na nangyayari at paano kung ito'y lumala, paano kung ito'y tumagal. Amen? Amen po? Paano na ako, kapatid? Sabi ko nga sa misis ko, nag-uusap kami. Ito yung panahon na ang Diyos ay gagawa ng mga himala. Gagawa siya ng mga kamanghamangang himala na hindi kailangang i-broadcast kundi magaganap sa buhay ng mga tagasunod niya. Makakakita tayo dito ng mga himala na ginawa ng Panginoon sa lumang tipan, mga himalang ginawa ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. And it will be very outstanding. Kaya sabi ko, paano ito mangyayari? Isa ho sa susi ng kaharian ng Diyos ay ang panalangin. Prayer. Teka lang, bakit ko nilagyan key to the kingdom of God? Kasi ho, yung prayer ho ay hindi ho isang religious activity. It is a kingdom activity. At ito'y pag-uusapan natin ngayon. Amen? Pero gusto ko muna bigyan ng background recap. Okay. Kasi ho, ewan ko ba, tayong mga Kristiyano, pinapangarap ko po ito, ayon sa sinabi ng Panginoon, hindi maalis sa isip natin yung religious mind. Relihiyosong kaisipan. Na para bang itong ginagawa natin ay isang pang-relihiyosong gawain lamang. Kapatid, pag hindi ka lumagpas dyan sa religious concept, hindi mo ma-enjoy, hindi mo makakamtan ang talagang biblical na mga pangako at pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Amen? So, kalimutan nyo na yung religious mindset. In fact, dapat nga, tinatawag nyo lang sa akin, Brother Harry. Di ba? Amen? Kasi pastor, yung mga title lang yan eh. Ginamit niyang ecclesiastical title para lang ma-distinguish yung mas mataas sa mababa. Pero ang totoo, yung pastor, hindi naman siya title. Gawain ho yun eh. Amen? Kaya lang nagkakamali ho tayo, masyadong religious. So ano po ang gusto kong balikan muna natin, yung kaharian ng Diyos. Okay, ulitin ko. Ang kaharian po ng Diyos, sa original, nung binuo niya ito at ginawa niya ang daigdig, nilikha niya ang tao sa kanyang wangis at yung wangis ng Diyos sa tao ay hindi yung physical, kundi yung kalagayan, yung status. Ano yon? Yung status na siya ang magiging representative ng Diyos dito sa daigdig na ito. Yun yung image ng Diyos. Na meron kang purpose, meron kang layunin. Nung ikaw ay pinanganak, hindi ka pinanganak para dyan lang. Merong gustong ipagawa ang Diyos kasi taglay mo ang kanyang larawan. You were given that importance, significance in life. Kaya nga tayo, yan ang ginagawa ng devil eh. Dinadown niya tayong lahat para hindi mo maintindihan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ang malungkot, itong kaharian nito ng Diyos sa lupa ay iniwan ni Adan nung siya'y magrebelde. Di ba? Nagrebelde siya. Amen? At makikita mo natin, itong kaharian na ito na nawala ay kinuha at muling binuhay, ni-restart ng ating Panginoon nung nagpunta siya dito sa lupa. Through His incarnation, through His life, through His death and resurrection, itong kaharyang ito na iniwan ni Adan, ay kinuha ng Panginoon. Bakit? Kasi nung iniwan ni Adan ito, di ba, kinikwento ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos sa lupa, hindi inuupuan ni Satanas yan. Hindi. He cannot vacate that. He cannot sit on the throne. Why? Because hindi siya entitled doon. So ano ginawa ni Satanas? Nagtayo siya ng sarili niyang kaharian. At nabuo yung Babylon, nabuo yung mga gobyerno na ang nasa taas ay tao at hindi ang Diyos. Amen po? Amen? Okay. So, kinuha to ni Jesus. Ang maganda ho, bago po si Jesus umakyat sa langit,
bago siya umakyat sa kanan ng Ama, no? Dinelegate niya yung kapangyarihan na ito. Kanino? Sa kanyang mga alagad. At iniwan niya itong mga susing ito sa kanyang mga alagad. Sabi niya kay Pedro, I give to you the keys of the kingdom. Di ba? And the gates of hell shall not prevail against it. Pag-uusapan ho natin yan sa Resurrection Sunday. Kasi may kinalaman ho yung sinabi ni Kristo kay Pedro sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi kasi ito naintindihan ng marami sa atin. But you see, iniwan nito ni Jesus itong susi na ito sa kanyang mga alagad. Ano yung susi na ito? Kasi nagkaroon tayo, ito na naman, religious mindset. Yung susing ito ay simple lamang, ito ay yung spiritual na authority at kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa kanyang eklesiya. Yung eklesiya, pag-uusapan natin sa Resurrection Sunday. Yung eklesiya po, ang ibig sabihin ito, mga tinawag, the assembly of the called out ones. Mga pinili at tinipon. At nung isalin nito, eklesiya, ginawa itong church. Amen? So yung church po ay eklesiya. Anong binigay sa eklesiya? Kapangyarihan laban sa ano? Sa mga supernatural forces na nandito sa mundo. Yung mga nagpapahirap sa atin. The demons. Sabi ni Pablo, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Ang tao po hindi naman talaga likas na masama eh. Sa totoo lang. Merong nag-uudyok sa atin na hindi natin nakikita. Alam niyo ba yon? Subukan niyo yun, di ba? Pag wala kang kaya sabi ng ibang matalinong tao, naalala ko, nag-aaral ako, sabi, an idle mind is a devil's workshop. Tama naman. Yung walang magawa, kung ano-ano naiisip na masama. Di ba? Subukan niyo, wala kang magawa. Kung ano-ano naiisip niyo, walang kakwenta-kwentang mga bagay ginagawa natin. Amen? So, yung authority na ito, binigay ng Panginoon kanino? Sa mga tagasunod niya. Hindi lang kay Pedro, sa lahat ng mga tagasunod niya. So itong mga susing ito ay hindi lamang spiritual authority. Ano po ito? Ito'y tumutukoy din sa mga prinsipyo, sa mga precepts, sa mga konsepto, sa mga katuruan na makikita mo sa Biblia. Ang Bible ay katumbas ng Constitution ng Pilipinas. Amen? Ang Biblia ay katumbas ng Konstitusyon. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya, ang mga pangako ng Diyos, ang mga biyaya ng Diyos, ang mga pribileyo ng Diyos, ang mga kautusan ng Panginoon ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga tayo, di ba sa Constitution, ba't ang tapang natin? Halimbawa, arestuin ka, kapatid natin pulis. Arestuin mo ko ngayon, basta-basta. Hindi mo magagawa yon kung alam ko yung aking karapatan. Bakit? Meron tayong Constitution eh. Di ba? Meron akong karapatan. Amen? Sinaintindihan to? Kaya nga matapang kayo eh. Di ba? Pipuntahan niyo yung mayor o kailangan. Kasi meron kang karapatan. Ano yung karapatan ko? Ginagarantihan ng konstitusyon. Ang Biblia ay ganun din. Meron tayong konstitusyon na iniwan ng Panginoon. Andyan yung mga pangako niya. Amen? Na kapag ikaw ay humarap sa isang indulto o isang bagay na hindi maganda, merong garantiya ang Panginoon na meron kang benepisyo, meron kang karapatan, meron kang pribileyo. Ang problema, sabi ni Hosea na isang propeta, my people are being destroyed for lack of knowledge. Amen? Amen? Alam niyo sa korte, sasabihin mo, naalala ko nung panahon namin, jaywalking, curfew, nahuli ka, sabihin mo sa polis, hindi ko alam eh.
Subukan mo sabihin yun. Ano sasabi? Wala akong pakialam. Kulong ka. Di ba? Why? Because the law excuses no one. Tungkulin ng isang mamamayan na alamin ang kanyang karapatan. Di ba? Kagaya na lang yung mga benepisyo ng senior citizen. Hindi natin na-enjoy. Hindi mo kasi alam eh. Ba't na nagpaalam sa akin? Ikaw ang alamin mo. Inadvert. Kagaya di ba yung mga simple lang eh. Yung sa senior, yung yakap program. Ba't di ma-enjoy ng mga senior? Dahil madamot ba ang gobyerno? Hindi. Nandyan eh. Nilagay na nga lahat. Nilatag na. Ang problema, bakit hindi na-enjoy? Kasi nga, andun lang yung senior. Kuya-kuya-koy. Walang inaalam. Walang iniintindi. Naisip. Sipin mo pala, yung senior citizen, may 20,000 pala na reserbang gamot para sa iyo. Ba't tahimik kayo? Ba't puro senior citizen lang? Mas maraming senior citizen dito eh. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Ang Biblia ay punong-puno ng mga pangako. Ang Biblia ay punong-puno ng mga karapatan mo. Amen? Amen? At itong mga susing ito ay available sa lahat ng mga kabahagi ng kaharian ng Diyos. Lahat ng citizen ng Kingdom of God ay mayroon ng participation. Meron siyang, lahat ng ito ay available sa kanya. Parang sa Pilipinas, available lahat ng karapatan mo. Lahat ng benepisyong binibigay. Kaya nga nakikita ko sa TV, galit na galit yung isang tricycle driver eh. Kasi karapatan niya yun eh. Ang problema, hindi naman siya sumusunod. Di ba? Amen po? Hello? May naintindihan kayo mga kapatid? So ano pong ibig ko sabihin? Napaka-importante. Tandaan niyo to ha. Wala akong sisihan. Ang trabaho ko po ay ipaalam sa inyo ang mga bagay na ito. At importante na itong mga susing ito ay magamit mo para makapamuhay ka ng sinabi ni Kristo. Ano yun? Na ako'y nagpunta sa lupa upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Mga pinangako ni Jesus ay nais niyang ma-enjoy mo. Ang problema lamang, paano mo ito ma-enjoy kung hindi mo gagamitin? Kung hindi mo pakikinabangan, kung hindi mo aangkinin, kung hindi mo aaktuhan. Amen? Amen? So, ang isa sa pinakamahalagang susi ng kaharian ng Diyos, alam niyo ano? It is probably the best or the most important ay prayer. Amen? Prayer. Okay. Susi. Bakit susi ang turing dito? The keys of the kingdom. Kasi po, ang susi po, ang nagbubukas, nag-aalis ng kandado, at ang mga resources ng Diyos para sa atin ay makamtan natin. Keys unlock the available resources of God. Amen? Kaya pala si Jesus ganun eh. Sabi niya, humingi kayo. Sabi niya sa mga alagad, humingi kayo hanggang ngayon hindi pa kayo humingi. Humingi kayo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Why? The Lord is telling them, the resources of God are available. Amen? Ito lang problema. Yung susi, kailangan gamitin mo ito ayon sa itinatakda ng banal na kasulatan. Tama? Amen po? Halimbawa, ako, punta ako sa yung ayuda ng tricycle. Tricycle driver ako. City Hall. Akin na yung aking ayuda. Sabi ng City Hall, hindi, driver ako eh. Hindi, taga Quezon City ako. Citizen ako eh. Listado ako, meron pa nga akong Quezon City ID. Bakit hindi nyo binibigay sa akin ayuda? Simple lang. Paano hindi niya nakukuha? Kasi pala, kolorum siya. Sabi ng city, kailangan membro ka ng TODA. Di ba?
hindi ka pala member ng TODA, kolorum ka. Na-discover tuloy, kolorum ka, buti hindi siya hinuli. Naku niyo po ibig ko sabihin, nag-ooperate ka pa ng tricycle, hindi ka nagbabayad, hindi ka nagpaparehistro. Pumipila ka doon. Kaya nga yung mga TODA, yung mga asosasyon, tahimik sila. Kasi karamihan doon sa hindi binigyan, kolorum. Tapos nagde-demand ka, ba't ako walang ayuda? Bakit? Member ka pa ng TODA. Nagparehistro ka ba? So kahit alam mo, kahit may karapatan ka, hindi mo matatanggap. Bakit? May atraso ka eh. Hindi mo ginagamit ng tama yung iyong karapatan. Parang Kristiyano. Aray. Lord, pakinggan mo ako, bigay mo sa akin ito. Bakit Brad, hindi ako dinasagot ni Lord? Sinabi na ni Lord yung itinakda niya eh. Ano sabi niya? Hindi bingi ang aking tenga para marinig kayo. Hindi maigsi ang aking kamay para maabot kayo. Subalit, yung kasalanan ninyo ang nagiging hadlang para abutin ko kayo. Teka Brad, sagutin mo ko. Ba't hindi na lang inabot ni Lord yung tao? Pwede naman. Alam niyo kung aabutin ni Lord yung makasalanan? Ha? Dead on the spot. Kasi ang Diyos banal eh. Nakuha niyo? You see, the Lord is purposely not stretching out His hand upon you because when He stretch out His hand at ikaw ay nabubuhay doon sa kasalanan, God will have to, di ba? Pagtagpuin mo, kaya nga si Moses, takot na takot tumarap sa Diyos eh. Mamamatay siya eh, di ba? Dahil banal ng Diyos. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? So, paano gagawin ko, Brad? Sabi ni Lord, if you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive you. Kung pagsisisihan niyo yung mga kasalanan, tapat ang Diyos para ikaw ay patawarin. Amen? Amen? Mga kapatid, maraming susi ang kaharian ng Diyos. Pero ang panalangin po, ang tingin ko, siya yung susi na nagbubukas ng iba pang nakasaradong pinto na kailangan din ng susi. Yung susi na ito ang tinatawag kong master key sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang problema, ito yung hindi natin masyado naiintindihan. Amen? Hindi natin nauunawaan. Okay. Priority ng prayer. Bakit napaka-importante ng panalangin? Buksan mo natin ang usapan dito. Kasi gusto ko nang ipakita sa inyo mga kapatid, lahat ng relihiyon sa mundo, all religion, may mga panalangin. Tama? Yung Kristiyano, may panalangin. Yung mga Bombay, may panalangin. Yung mga Muslim, may panalangin. Yung kahit kulto, may panalangin. Kahit nga satanista eh. Alam niyo ba yun? Kahit mga mangkungulam eh. May panalangin. Lahat ng reliyon sa mundo, may panalangin. Ayon sa kanilang doktrina, di ba? Ayon sa kanilang mga practices, ayon sa kanilang ritual. Ngayon, sa kaharian ng Diyos, ano ang kahibaan ng panalangin na ginagawa ng reliyon? Anong kaibahan? Iba ang pananaw ng kaharian ng Diyos sa panalangin. Iba ang trato ng Diyos sa panalangin. The real God, the true God of heaven and earth, the Father. Amen? Amen? Okay. Sa kaharian ng Diyos, ang pananaw dito sa Bible, pag tiningnan nyo, ito ay isang utos. Command. Utos ito. Ano po ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Diyos, kung may kailangan ka sa Kanya, kailangan kang manalangin. If you need something, you need help, you can get your help through prayer.
Teka, alam naman ni Lord yung pangangailangan ko. Alam niyo, hindi natin naiintindihan eh. Even if God knows what you need, meron siyang utos eh. All of us must pray. Ito ang pinapractice ng lahat ng mga mananampalataya. Lagi. Amen? Okay. Alisin nyo kasi yung religious mindset. Tingnan nyo, ang kaharian ng Diyos, sa Kanya, hindi yan religious activity. Pakinggan nyo ako. Sa kaharian ng Diyos, sa langit, ang pananaw ng Panginoon sa langit, ang panalangin ay hindi isang relihiyosong gawain lamang. Kasi kung gagawin nun nating relihiyosong gawain, wala tayong pinagkaiba sa Muslim, wala tayong pinagkaiba sa ibang relihiyon. Amen? Ang kaibahan natin ngayon bilang mananampalataya, ako'y nananalangin kasi ito'y utos na itinakda ng Panginoon. Ito ang pamamaraan ng Diyos kung paano ako lalapit sa Kanya. Amen po? Alam niyo ho, kasi tinitingnan natin to ritual. Tinitingnan natin ito, lalo nga sa mga Kristiyano. May kanya-kanyang style ng panalangin. Alam niyo dito, may panalangin sa nagawa sa ibang gawain mga kapatid natin. Pag nagpe-pray, hindi pwedeng nakatayo. Kailangan pag nagpe-pray, nakaluhod. May mga kapatid tayo, pag nagpe-pray, kailangan nakatira pa. May mga nagpe-pray, kailangan tahimik. Meron nagsasabi, dapat maingay. Meron mga nananalangin, dapat yumuyugyog. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Amen po? Sa Kristiyano lang, iba-iba eh. Di ba? May mga nananalangin, di padron. Paulit-ulit, binabasa. Hello? May nananalangin naman, tahimik. May nananalangin, kailangan umiiyak. Nakakita na kayo isang church na pag nagpe-pray doon, kailangan umiiyak. Hello? Masyadong pinag-uusapan ng prayer eh. Tama? Sino sasangayon? Ang pulpito? Ang mga teachings ng mga pastor? Masyadong talamak na ang usapan tungkol sa panalangin. Pero ang totoo, ito totoo. Kukunti lang nananalangin. Ba't di kayo nagprotesta? Kasi totoo eh. Hello? Magsabi siya, bakit hindi masyado nga ang mga Kristiyano na-develop ang panalangin katulad ng mga nauna sa atin? The first Christians, they are also prayerful. Bakit kaya sa atin dito? Kukunti na lang yung mga nananalangin talaga ng tama, totoo, ayon sa Biblia. Bakit? Kasi ito ang problema. Dahil walang resulta. Tama? Pray ako ng pray, brad, pero wala naman nangyayari. Dalangin ako ng dalangin, wala naman nangyayari. Bakit ganito? So, ang nangyayari, nananawa tayo. It is not that God, na ang kapritsyoso ang Panginoon. Ang nangyayari, mali ang ating pamamaraan. Amen? Bigyan ko example. Ang church naglagay ng mga method, scheme ng prayer. Ang nakakatakot, marami sa tinuturo sa ating mga churches, hindi nakalagay sa Biblia. Hindi tinuro ni Jesus. Hindi tinuro ng mga alagad. Bigyan mo ko ng example, Brother Ari. Prayer meeting. Nasa Bible ba? Ginagawa ba ng mga alagad ng Panginoon yan? Ginawa ba yan ng mga naunang Kristiyano? Historically, ano yung binabasa ko yung church history? Yung mga nauna talaga? Hindi wala church meeting. Yung panahon ng mga first 200 years? Wala. Seasons of prayer. Ayan. Lalo sa mga churches. Ito. Maglalaan tayo isang buwan ng panalangin. Lalo mga unang buwan ng taon. Ang problema, bakit ganon? Kasi, yun lang yung panahon nagpe-pray sila. Pag February, wala na.
Parang mahal na araw. Pag mahal na araw, nagtitika lahat ng tao. Pagkatapos ng mahal na araw, wala na. Ito, prayer ministry. Nasa Bible ba yan? Mga prayer warriors, nasa Bible ba? Alam niyo yung kasamaan dyan sa prayer ministry? Tinatamad yung mga Kristiyano. Brad, mag-obigay ka na lang ng offering. Ha? Ito yung ating prayer ministry. Yan, sige, ibigay niyo lahat ng prayer request ninyo, ilagay ninyo. Biblical ba yun? Tinuro ba ni Jesus? Brad, ako prayer warrior ako eh. Asan yan sa Bible? Alam nyo, natatawa ho tayo. Kasi, ngayon natin nare-realize, marami tayong ginagawa na aksaya sa oras. We do not go back to the Bible. Ano ba ang sinabi ni Jesus? Anong tinuro ng Panginoon? Anong tinuro ng mga alagad niya? Hello? Sino ngayon nare-realize to? Kaya nga, bakit dyan sa kay Brother Harry, ba't dyan sa church ng Bulacan, wala silang mga ganyan. Walang mga ministry. Napapansin niyo ho? Ha? Napapansin niyo ho? Bakit dyan sa church sa HPB, dyan puro lang Word of God, puro lang awitan, puro lang, may panalangin. Si Brother Harry, pag nanalangin pa, parang napakadali. Mga kapatid, maraming unbiblical metodo na dapat kalimutan natin. Hello? Meron nga, buti nga dito, walang 3 o'clock prayer habit eh. Tama nyo? Pag alas 3, lahat kayo magpe-pray. Sasagot ang Diyos. Hindi ho ang Diyos ang nagturo niyan. Tao lang. Hello? Ako, marami na natin ng seminar noon tungkol sa prayer. Na-discover ko, wala eh. No effect. Bibili ka pa ng libro nila, ng teaching nila. Di ba? Hello? Pero sabi ko, ang susi ho na napakahalaga ay panalangin. Tanong, paano ko mananalangin? Biblically. Amen? Amen? Okay, para maintindihan natin ito mga kapatid, bibigay ko lang sa inyo ang ilang prinsipyo sa panalangin. Ayon sa kaharian ng Diyos. The principle of prayer in the kingdom of God. Kasi mahalaga yung prinsipyo eh. Kung hindi mo alam ang prinsipyo, yung pamamaraan kasi yung how to do it, nakabatay sa prinsipyo eh. Di ba? Okay, tandaan nyo. Ilagay nyo to sa isipan nyo. Na ang panalangin ho, na nagbibigay ho ng resulta, yung effective na prayer ho, ang kailangan dito ay isang personal, aktibong panalangin ng isang mananampalataya na nagko-cooperate siya sa Diyos. Pakinggan nyo. Ang prayer ho na tinuro ni Jesus, bagamat mahalaga, nagpe-pray din tayo as a group pag may kailangan. Pag may emergency, pag may mabibigat, pinagpe-pray natin. That's good. Pero the principle of prayer is always personal. Hello? Active. Active. Ibig sabihin, hindi ito yung di padron, hindi ito yung parang minsan nakasakay ako sa isang jeep. May kaharap ako, naglabas. Beads. Pe-pray siya. Maya-maya, binuksan niya, inugod niya isang kamay niya. Nagsi-cellphone. Nagte-text. Pero yung kamay niya, diretso. At ang panalangin mo, personal. Ikaw. At ang Diyos. Hindi mo kailangan na merong namamagitan. Hindi nyo kailangan.
na si Brother Harry kailangan mag-intercede para sa akin kay Lord. You do not need me. You can go direct to God. But God wants you to come as you are. Hindi mo kailangang magkaroon muna ng self-improvement para ikaw pakinggan ni Lord. No, kung ano ka, sino ka, anong kalagayan mo, God wants you to come to Him. Ano yung sabi ni John Wesley? Nilagay ko lang to. Sabi ni John Wesley, without God, man cannot. Without man, God will not. Ano ibig sabihin to? Kung wala tamang Diyos, hindi kaya ng tao. Pero kung wala naman ng tao, wala namang gagawin ng Diyos. He will not. So, ano ibig sabihin? Active, ikaw at ang Diyos. Prayer is your personal encounter with God. Daniel, Pangalawang prinsipyo. Kung ano yung mangyayari dito sa mundong ginagalawan mo, nakadepende sa iyo. Ikaw ang nagbibigay pahintulot sa mga sirkumstansya at tao na nananaig sa iyong buhay kung hindi ka nananalangin. Pag hindi mo pinagpe-pray, yung kalagayan mo, parang pinapayagan mo si Satanas na gawin yung gusto niya sa buhay mo. Sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga tinatangkilik mo. Kapag hindi ka nagpe-pray, yun ang gusto ni Satanas. Kaya gusto niya, busy ka. Busy ka sa kung ano-ano. Pagising mo pa lang sa umaga, nagkukumahog ka na. Nakakalimutan mo na si Lord. Diba? Pagdating ng gabi, pagod ka na. Antok ka na. Lord, tulog na ako. Hello? Amen? Kaya ako hindi naniniwala, Brad, mga kapatid. Kagaya ko, sabi mo si brother, pastor siya. Ba't hindi siya sumisweldo dyan? Ano yung ba't daw sumisweldo sa church? Kasi unfair Di ba? Hindi naman ako busy araw-araw sa church maniwala kayo sa mga pastor. Ako magagalit sa mga pastor. Ang lalaki pa ang sweldo. Saan mo makikita? Ayun, nag-go-golf. Ayun, nag-gym. Ayun, okay naman Ang punto ko lang, hindi mo naman ginagawa yung 24 oras sa Lord May sarili kang buhay Tama? Pero wag mawawala yung oras mo na pakikipag-usap sa Panginoon. Nagpe-pray ka pa ba? Pag hindi mo pinag-pray yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung negosyo mo, yung gagawin mo, yung pangangailangan mo, para mo sinasabi, okay lang. Without God, man cannot. And without man, God will not. Sabi ni Santiago, kaya kayo hindi tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. Tama naman At kung humingi man kayo, mali pa ang motibo. Hello? Alam nyo, pangatlong prinsipyo. Pag ako pala nagpe-pray, kapatid, pinapayagan ko ang kalangitan na manaig at makialam dito sa mundong ginagalawan ko dito sa aking kalagayan ngayon. Kaya pala sabi ni Lord, nung tinuruan yung mga mananampalataya, ganito kayo manalangin. Binigyan niya yung template. Sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
So when you pray, pag ikaw pala nanalangin, parang sinasabi mo, Panginoon, ikaw po ang maghari, ikaw ang manaig, ikaw ang mangibabaw sa sitwasyon kong ito. Kaya kahit anong hirap na haharapin mo, when you begin to pray, God will interfere. Hello? May mga pangangailangan kayo sa Panginoon? Kung ang problema niyo, tao, makikialaman Diyos, yung taong yan, babaguhin niya ang isip niyan. Kung ang problema mo, sitwasyon, babaguhin ng Diyos ang sitwasyon, makikialam siya. Amen? Kaya pala sabi ni Pablo, all things work together for good to those who love God. Amen? Sino may mga pangangailangan ngayon? May mga sitwasyon kayo? Gusto niyo makialaman Diyos? Manalangin ka. Amen? Ngayon, ang panalangin po absolutely needed. Hindi po ito option. Kaya nga ako tinuturuan ko pamilya ko na bago matulog, manalangin. Disiplina eh. Manalangin. Marami kang pwedeng sabihin sa Panginoon eh. Amen? Kaya nga, yung mga apo ko, tinuturuan ko, sinasama ko sila manalangin. Although, sila parang paulit-ulit nga, pero tinuturuan ko sila na makita nila kung ako manalangin. Yung panalangin ko ngayon, bukas, iba na estilo ko, hindi na. Kasi sa akin, personal yun eh. May natututunan kayo. Parang ang lungkot-lungkot ninyo. Magmamahal na araw na kasi, brother. Mga kapatid, prayer is absolute necessity. Amen? Kung hindi mo kayang mabuhay ng walang kanin, dapat ganun din sa panalangin. Ba't naman kanin ng in-example mo? Kasi iba, di ba? Importante sa akin, bahagi ng buhay ko yun eh. It's a necessity. Amen? Kaya pala sabi ni Lord, no, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Amen? Amen? Okay. Paano ba ako mananalangin? Ayan. Sino model? Si ganito. Akala ko nung bata-bata pa ako Kristiyano, iniidol namin sila yung Gitcho. Hindi inapot yun? Yung sa Koreano. Bakit? Kasi sabi sa amin, kung manalangin si Yong Gitcho, 4 na oras. Problema ko kung pag nanalangin ako lalo tahimik. Maya-maya. Lalo pag ako alam na Miss Gwen hindi ko kailangan ng unan. Hindi ko kailangan ng papag. Upuan lang. Pwede nga akong security guard Amen? Pag mahaba-habang tahimik. Kaya pumunta pa ako prayer mountain. Doon sa Bread of Life. Doon sa may Antipolo. Sa may Pinugay. Diba? Sa buso-buso. Ang ganda naman talaga na para lang makapanalangin ako. Pero naintindihan ko, wala pala sa lugar yon. Amen? Wala pala sa haba yun. Sino model ng prayer? Sino modelo ng panalangin? Sino? Sino model ng prayer, kapatid? Alam niyo sino? Walang iba kundi si Jesus. It's the Lord. Tingnan natin yung personal prayer life ni Lord. Amen? Amen? Okay, tingnan nyo Lucas 6. Nang araw na yon, umakyat sa bundok si Jesus upang manalangin. Magdamag siyang nananalangin sa Diyos. Wow! Magdamag. Tingnan nyo sa Marcos 6. Pagkatapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Teka, Brad, bakit laging umakyat si Lord sa bundok? Ano yung bakit? Buti pa kayong may kwarto Si Jesus wala. Buti pa nga yung mga pastor, may magagandang bahay Si Jesus wala. Umakyat siya sa bundok upang manalangin. Lucas 22, pagtayo niya sa panalangin, naratnan niyang natutulog ang mga alagad niya.
Ito yung nasa Getsemani. Dahil sa kalungkutan, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Amen? Alam nyo, hindi si Eva Eugenio ang makakapagpalayo ng tukso. Si Jesus, tinuro niya sa atin, panalangin. May tanong po ako sa inyo. Si Kristo ba, nagkaroon ng prayer meeting kasama ng mga alagad niya? Ha? May nabasa ba kayo sa Bible? Sabi ng iba, pwede naman siguro nangyari yun. Pero hindi ni-record ng banal na kasulatan. Wala akong record na si Jesus nanalangin kasama niya mga alagad niya as a group. Wala. Basahin yung buhay ni Jesus. Andun yung mga alagad, pero aalis si Jesus para ano? Manalangin. Hihiwalay siya para ano? Manalangin. Ang model ng panalangin ay si Jesus. Tama yung unang prinsipyo. Kailangan ng panalangin ay personal. One on one. Ikaw at ang Diyos. Amen? Lagi siyang nananalangin. Paano niya ginagawa? Eto pa nga eh. Si Jesus ba, nung gumawa ng himala, nanalangin ba? Bago gumawa ng himala? Nakakita ba kayo sa Bible na ito inaalihan ng demonyo? Sabi nila, teka, magpe-pray muna ako dito. Nung walang makain ng mga tao, may 5, di ba? 5 tinapay. Tapos, anong sabi? Si Kristo umalis, nanalangin muna. Nagtago. Bago lumabas at nagkaroon ng himala. Tinaas lang yan, nagpasalamat lang. Wala pang 2 minutes yun. May nakita ba kayo si Jesus nanalangin pag gumagawa ng himala? Wala, di ba? Teka lang, saan ang gagaling yung kapangyarihan na lumalabas sa kanyang buhay? Yun yung sikreto. Yung natutulog ng tayong lahat, si Kristo nananalangin. Bago niya harapin ang bukas. Yun yung natutunan ko sa buhay ko. Mas matindi yung prayer ko bago matulog. Bakit? Kasi pagharap ko bukas, nakapanalangin ako. At wag ko kayong magtataka, bakit si Brother Harry, pag akyat sa pulpito niya, dadaldal na yan. Pwede naman, manalangin muna tayo. Minsan, prayer ng pastor 30 minutos na, hindi pa tapos Magpipreach, 10 minutes lang pala. Naintindihan nyo? Pinapakita ni Jesus ang halimbawa kung paano tayo manalangin sa Diyos. Ulitin ko, ang panalangin ay personal, intimate, one-on-one, ikaw at ang Diyos. Yun ang modelo ng ating Panginoong Jesus. Hindi pakitang tao, hindi pagkarbo, hindi makapritsyo. Si Kristo, wala ngang building, wala ngang lugar, walang aircon, pupunta lang siya sa bundok, nananalangin siya, lumalayo siya. This is the model of prayer. Kingdom prayer is always personal. It is always intimate. Amen? Amen? Ngayon, bakit ganun, Brad? Kasi, saan ba nakasalig ang panalangin sa kaharian ng Diyos? Paano ito tratuhin ni Jesus? Okay. Para maintindihan nyo, kasi binasa ng kapatid natin, yung babaeng balo. Hindi nyo maintindihan nito kung hindi nyo malalaman yung background ng kaharian ng Diyos. Tama? Tama? Okay. Okay. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang bansa.
ang namumuno ay ang Diyos. Amen? Kingdom. Tayo po hindi nabuhay sa kingdom. Nabuhay tayo sa republikano o demokrasyang gobyerno. Wala tayong naging hari ng Pilipinas. May nag-attempt, yun lang nakakulong. Di ba? Mga kapatid, the kingdom of God is like a country. Kalimutan niyo yung relihiyosong isip yung mindset na religious. The kingdom of God is a country where God is king. At sa kaharian, sa atin, sa demokrasya, may presidente, may senado, may legislatura, di ba? At yung presidente, pwedeng suplahin ng legislatura, pwedeng suplahin ng korte. Sa kaharian, hindi ganon. Yung hari, siya ang hukom. Siya din ang tagapagbigay ng batas. At siya ang may huling salita. Yun ang kaharian ng Diyos. Where God is king, God is the judge, and God is the law maker. Pakinggan niyo po ito. Si Jesus, pag bumalik siya sa lupa, hindi na ho siya yung ipinako natin sa krus, nagaganong-ganon lang. Pagbalik po niya sa lupa, He will be judge, and He will be king, which is His rightful place. Amen? So, ang kingdom of God, katulad ng gobyerno, may constitutional law. Ayan na Di ba? Ang gobyerno natin, may constitution, may mga batas. Ang kaharian ng Diyos, ganun din. May kautusan, may konstitusyon. At ito'y makikita nyo sa banal na kasulatan. Importante yung Bible Kasi doon ka kukuha ng impormasyon. Kung anong kalooban ng Diyos, kung anong ayaw niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung mga pagpapalang inilalaan niya sa mga sumusunod sa Kanya. Hello? Amen po? Ang lumang tipan at bagong tipan, yan po yung compilation ng konstitusyon ng Panginoon na ibinigay sa ating lahat. At itong mga kautosang ito ay inilagay ng Diyos para garantiyahan. Alam nyo, ang Bible, nilagay ng Diyos sa mga pangako niya para garantiyahan na yung mga pangakong yan ay mangyayari ayon sa nakasulat. Pasensya na kayo. Lagi lang si Brother Ari, lagi ayon sa nakasulat. Kasi yun ang batayan ng gagawin ng Diyos. Yun ang batayan ng kalooban ng Panginoon. Hindi po ito pinag-uusapan yung gusto ko, yung interpretasyon ko, yung kaisipan ko. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalooban ng Diyos, yung gusto niya. Kasi nga, masyado tayong relihiyoso. Pakinggan nyo mga kapatid, pagdating ni Kristo, ang kaharian ng Diyos, makikita nyo yung New Jerusalem, walang simbahan. Makikita nyo sa langit to. Wala kayong makikita. There's nothing really. It's about governance. It's about God, who is the owner of all things. And God, who is the King of the universe, the King of everything. Amen? Alam nyo, ano ang prayer? Ayan na. Sabi mo, Brother Harry, kalimutan nyo yung religious na mindset. Ang prayer sa kaharian ng Diyos ay isang formal at legal na paglapit sa Panginoon. It's a formal request. Sino dito naka-enkwentro ng demanda? Salamat na lang, wala. Ako lang yata. Kagaya nun, may nagdemanda sa amin. Isipin nyo, kami na ninakawan. Kumpanya ko na. Yung nagnakaw, dinimanda kami sa Quezon City ng qualified theft. Isipin nyo. Di siyempre, kailangan ko na abogado. Di ba? So, gumawa kami ng aming kasi, siyempre, reply. Meron doon, sa dulo ng gawa ng abogado, ang word on prayer. Napapansin nyo?
Either makikita yung salitang petition at doon sa huli, prayer. Sipin nyo, korte, prayer. Hindi pala sa church yung prayer. Sa korte. Hello? Kasi ang prayer po sa kaharian ng Diyos. Kasi kaharian nito, kalimutan nyo muna kasi yung reliyon. Kalimutan nyo yung religious mindset. Kaharian ng Diyos, ang Diyos nakaupo sa trono. Paglapit mo sa Kanya, mayroon kang daladalang formal na request. Yung formal na request mo, yun yung panalangin. Paano ka lumalapit sa huwes? Kami nung nagbigay kami ng ang aming counter affidavit, nandoon kami sa huwes. Lalapit ka ba doon? Nakasando lang ako, nakashort. At sasabihin ko sa huwes, "Oy, kamusta ka na?" "Huwes, pakinggan mo ako." Hindi, lalapit ka ng may buong paggalang. Maayos. Kasi huwes yun eh. O alam ko, yung iba, sama ng tingin sa... Kasi hindi pa kayo nakakapasok sa korte. Nung tatayo ka sa korte, andun maraming tao. Paglapit mo doon, nakadekor ka, nakasuot ka ng maayos. Kung maaari nga, nakabarong ka, long sleeve ka pa, maayos eh. Why? Because you are in a courtroom and the judge sits on his bench, his rostrum, nandun siya. Ganun din ang Diyos. Pag nanalangin ka ba, pray ka, Lord, ano nga pala, Panginoon, teka, cellphone. Panginoon, no. It's a formal request. Sino pa may mga pangangailangan? Pag may pangangailangan ka sa Diyos, ang trato ng Diyos doon, ikaw ay may formal request sa Kanya. Amen? Para sa ano? Para sa judicial judgment, sa relief, sa damages, at yung pleading mo, dinadala mo para yung may atraso sa'yo, makakubra ka, makahingi ka ng hustisya sa kalagayan mo. Tama yun eh. Ano nyo ba ang prayer sa Diyos? Sino nakakaranas dito na injustice? Di ba tama? Lahat tayo eh. Kasi ang mundo, the world system is unfair. Tama? Lord, wala akong trabaho, hindi dahil tamad ako. Hindi ako makakuha ng trabaho. So you come before the Lord seeking His relief, seeking justice. So anong gagawin ng Lord? Magbubukas siya ng pinto sa iyo. Kasi mas mataas ang gobyerno ng Diyos kaysa gobyerno ng tao. Tama? Tanungin ko kayo, bakit mataas ang gobyerno ng Diyos kaysa gobyerno ng Pilipinas? Kaysa gobyerno ng Amerika? Bakit mataas ang gobyerno ng Diyos? Bakit? May idea kayo? Sige na. Gusto ko marinig boses nyo. Ba't mas mataas ang gobyerno ng Diyos? Siya ang lumikha. Okay? Ano pa? Siya ang hari. Dito. Uy, deadma. Tama yun. Kaya mataas ang gobyerno ng Diyos kasi siya ang may-ari. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Pag sinabing the fullness thereof, lahat. Ibon, hayop, tao, halaman, bundok, ginto. Lahat ito ay sa Kanya. Kaya pag nagdesisyon ng langit, kahit anong sabihin ng tao dito sa mundo, mangingibabaw ang desisyon ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ibig ko sabihin, kapag ikaw ay nasa Kanya, kahit anong nangyayari dito sa buhay mo, yung mga natatanggap nating injustices dito sa paligid natin, God can override everything. Because God is above everything. Wala kang trabaho, magbubukas siya ng kumpanya para sa'yo. Magtrabaho ka lang. Parang ako, Lord, paano mo alisin mo ako dito sa Sampaloc? Hindi ako nakagraduate. College dropout ako. Paano ako makakapagtrabaho? But I believe God. At nagbukas siya ng pinto. Nakausap ko mismo yung may-ari. And not so long,
Na-promote ako hanggang maging presidente ako ng kumpanya. Because God is sovereign. Tandaan nyo, sino dito believe kay Lord? Yung pinaglilingkuran mong Diyos ang may-ari ng lahat. Walang imposible sa Kanya. He owns what you see and what you don't see. That settles it. Okay? Kaya si Satanas walang karapatan. Because he owns everything. He is the creator of all things. Amen? Dalawa yan prayer, petition. Yung petition it's a legal demand for action. Pumipetition ka sa Panginoon ng kumilos. Kaya yung prayer at yung petition ko sa Diyos ay lawful act. Ito'y legal na akto na ginagawa ko bilang citizen ng kaharian ng Diyos batay sa aking karapatan, sa pribilehyo, sa benepisyo na itinatag ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan na nakabatay sa kanyang mga pangako. There are more than 8,000 promises of God for you and for me. Ilan na nadiskubre mo? Ilan ang alam mo? Ba't parang tumahimik lalo? Wala. Gaputok, walang Amen. Naku niyo po ibig ko sabihin. Alisin niyo yung religious na pananaw. We are dealing with the King of Kings and the Lord of Lords. We are dealing with the Father who owns everything, the creator of all things. We are dealing with the Lord Jesus Christ who is the Son of God. Who is the Messiah? Kaya nga Messiah, siya ang hari ng buong daigdig. Mga kapatid, prayer and petition, didiretsuhin ko kayo, is not a religious, self-centered activity. Prayer is not about me. Prayer is about the Lord. Pag lumalapit ako sa Kanya, sinasabi ko, Panginoon, Ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. At itong mga bagay na tinatamasa ko, at itong dinadanas ko, Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang nangako. Ginarantihan ng banal na kasulatan. Ginarantihan ng lahat ng ginawa ni Kristo. Panginoon, alam ko, may gagawin ka sa aking buhay. Kaya nga minsan kailangan maging specific ka dito si Angel, di ba? Specific Lumapit ka sa Panginoon. Panginoon, maaaring kulang ako sa kalaman. Pero Lord, papasa mo ako. May cheat code dun Bibigyan ka ng Lord ng talino. Yung mga bagay na hindi mo maalala, biglang naalala mo. Yung hindi mo alam, naalalaman mo. Why? Because God is higher. Sino may pangangailangan sa Panginoon? May incident kami. Pwede ko man tuloy ito? Kakain naman tayo Blowout nila Meron kaming pangangailangan si Mami nun. Alam ko, bagong Kristiyano po ako. Kailangan namin ng pera. Wala kaming source. Kasi naglalakad yung nanay ko. Nagulat siya. Kung bakit doon mas sinalalakaran niya, parang walang tao. Siya lang sa kalsada. Nakita, pagtingin nakita niya, nakalatag yung mga pera. Hindi yung nakabundle kasi baka ninakaw lang yun, nahulog Nakalatag, kinuha niya. Alam niyo, eksakto. Masalamat siya. Kaya pala si Elijah, nagkakagutuman na. Di ba, wala nang makain, wala nang mainom. Si Elijah, dinala ng Diyos sa isang lugar. Anong ginagawa ng uwak? Tuwing hapon, nagdadala yung uwak ng pagkain. Amen? Yung iba, hindi na makapaligo Siya, may batis. It's a hidden brook where Elijah survived. Parang yung babae, last meal na nila, mamamatay na sila. Huling arena na yon. Sabi ng Elijah, gawan mo muna ako ng hot cake. Sabi, last na to Hindi, gawin mo muna, ipakain mo sa akin. Bahala si Lord. Ginawa ng babae. Ano nangyari? Nagulat siya. Walang laman to kanina. Puno na naman. At siya'y luto ng loob. Baka ginawa pang negosyo Diba? Hanggang matapos yung tagtuyot, yung kanyang arena, kaya lang nawala kasi meron ng source.
Sino may pangangailangan sa Panginoon? Hindi ba kayo nagtataka minsan, ikaw mismo nag-iisip paano ba kami nagso-survive? Hindi pa teka lang, meron ba dito kumakain isang beses na lang isang araw? Ha? Ang bisyo pa nga natin, may merienda pa eh. May midnight snack pa. Di ba? Sino nagpapasalamat sa Diyos? Kapatid, kung ikaw ay citizen ng kaharian ng Diyos, may ginarante ang Panginoon na benepisyo at biyaya para sa lahat ng bahagi ng kanyang kaharian. Pero tungkulin natin na alamin ito at tungkulin natin na lumapit tayong formal sa Diyos. Hindi dahil mabisyo ang Panginoon, kundi dahil alam mo na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kailangan naka-align sa kalooban ng Diyos. Yung mga hiningi ko, alam ko, ginagarantihan. May hihingin ba ako sa Diyos na hindi niya ginagarantihan? Wala. Lord, bigyan mo ako ng pera para ipang lalaklak ko yan. Hindi ka niya bibigyan. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Kasi pag yayabang ko to sa ano ko, hindi ka niya bibigyan. It is not aligned to His will. Pero sabi mo, Lord, kailangan po namin ito. Kasi ito yung pampaaral ng aming anak. Pagkain namin araw-araw. God will give that. Amen? Amen po? Okay. Ano tinuro ni Lord tungkol sa prayer? Okay lang ba? Kasi mahalaga ito eh. Pag hindi nyo to kayang gawin, paano ka lalapit sa Diyos? Pwede ba kausapin muna yung katabi mo? Sabihin mo, kapatid, alisin mo yung religious mindset. Pwede mo ba? Okay, bakit? Tingnan nyo. Buksan na nga natin sa Mateo 6. Sabi dito. Si Jesus to Kapag kayo nananalangin, huwag ninyong tularan ang mga kunwari. Sapagkat gustong-gusto nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang sila'y makita ng tao. Tinitiyak ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano yung pinapakita ni Kristo? Ang panalangin po ay hindi outward religious activity. Tandaan niyo po ito. Ang panalangin hindi pakitang tao. Wag mo na intindihin kung sasabihin hindi yata alam ni Brother Harry, nananalangin ako. I do not need to know that. You do not need to show me. It is between you and the Lord. Because prayer, according to Jesus, is not an outward religious activity. Kaya nagagalit kay Jesus yung mga Pariseo. Amen po? Ang sabi niya dito, subalit, ayan. Kapag nananalangin ka, anong gagawin mo? Pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pintuan. Kasi baka naman buksan mo pintuan para pag may dumaan, nakikita ka. Diba? Isara mo pintuan at manalangin ka saan? Sa iyong amang hindi nakikita. Huwag kang mananalangin kung kani-kanino. Aray. Manalangin ka diretso sa Ama. Amang sumasalangit. Amang makapangyarihan. Amen? Ito pa. Ito na. Brad, sinara ko na pintuan. May naintindihan kayo? Sinara ko na pintuan, nandun ako, tumatawag ako sa Ama. Paano ako tatawag sa Kanya? Ito. Kapag kayo nananalangin, huwag ninyong dadaanin sa maraming salitang walang kabuluhan. Amen? Natulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat akala nila pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang mga... Ano ibig sabihin nito? Hindi mo kayang bulahin ang Diyos. Hindi mo kayang magpa-impress sa Panginoon.
Brad, bulol ako eh. Kahit bulol ka, kung mananalangin ka sa Kanya, bilang bulol, pakikinggan ka niya. Brad, hindi ako marunong manalangin. Yun na nakakatakot pakinggan sa Kristiyano. Pag hindi ka marunong manalangin, hindi mo alam ang katotohanan ito. Dahil ang sinasabi ni Kristo, ang panalangin hindi dinadaan sa maraming salita. Personal. Kausapin mo siya. Walang paligoy-ligoy. Walang palabok. Patahimik tayong lahat. Amen? Kaya nga pasensya kayo mga kapatid. Ako pag nananalangin, hindi ako mahaba, hindi dahil tinatamad ako. Kasi yun lang ang kaya kong sabihin sa Kanya sa oras na yun eh. Hindi ko kailangan pahabain yun. Hindi ko kailangan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Datapat ka nito, ganyan. Pakikinggan ka ng Diyos dahil doon hindi. Pag lumapit ako sa Kanya, Panginoon, maawa ka po sa akin. Tulungan mo ako. Ito po ang aking pangangailangan sa iyo. Ba't tahimik kayo? O iniisip ninyo ito? Huwag kang mahihiya sa Panginoon. Kasi sa totoo, kilala ka niya eh. Tama? Sa totoo, alam niya lang nasa isip mo. Ang gusto lang niyang marinig sa'yo, maging sincero ka. Kasi pag nagsasalita ka sa Kanya, nagsasalita ka sincero, walang paligoy-ligoy, walang yung mga pabulaklak na mga salita. Sincere. As you are. God will hear you. Sabi ko nga, kung Bisaya ka, Bisayain mo. Kung Ilocano ka, Ilocanoin mo, Lord. Ang mahalaga, kausap mo siya, walang maraming salita. Amen? Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang kailangan nyo. Tingnan nyo. Kasi pag lumapit ako sa Diyos, sa totoo lang, alam na niya. Ang gusto lang niya, marinig sa'yo. Hello? Niniintindihan kayo mga kapatid? So, may relihiyoso ba doon? Hindi nga binanggit ni Kristo dyan eh. Luluhod ka, magpapaterapa ka, kung ano-ano. Wala eh. Ang sinabi niya, pag nanalangin ka, kausapin mo ang Diyos. Amen? Amen? Amen. So ito na lang, last na lang. Pwede po ba? 5 minutes. Gutom na kayo? Di bale, masarap yata niluto nila eh. Amen? Okay, Lucas 18. Inutos ni Jesus, eto inutos ni Jesus na tayo dapat ay laging manalangin at huwag mawalan ng loob. Alam ni Lord minsan, kaya hindi ka nagpe-pray kasi nadi-discourage ka. Tama? Hello? Nahihirapan ka. Sabi ni Lord, lalo kang manalangin. Kung mabigat ang hinaharap mo, sabi dito, men ought always to pray and not lose heart. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Lagi ka lang manalangin. Ngayon, ano utos niya dito? Ito example niya. Isang babae, nagsuffer ng injustice, di ba? Balo! Nakita nyo, hindi pa kayo nagtataka? Nagturo si Jesus tungkol sa panalangin, pero ang ginawa niyang halimbawa ay korte. Tama? Pwede namang Sanhedrin. Pwede namang Pariseo. Pwede namang templo. Why did Jesus Christ compare prayer or illustrate prayer na ang background ay korte? Kasi may kinalaman sa kahulugan ng panalangin. What is prayer? Prayer is a formal request. A petition to the King. A petition to our God. Amen? Okay. Itong babaeng ito, nagsuffer na injustice. At anong ginawa dito in verse 3? Lagi siyang tinatanggihan ng huwes. Ng huwes. Di ba? Itong huwes ito, ini-Indian siya lagi, iniiwas. Ano ginagawa ng babae? Aba, yung babae, hindi siya
tanan. Amen? Amen? Hindi siya tinantanan. Bakit? Ba't di tinantanan ng babae? Kasi mabigat ang pangangailangan ng babae. Hindi natin alam kung niland grab yung lupa niya, kung hindi siya binayaran doon sa insurance ng asawa niya. Hindi natin alam eh. Pero hindi siya binibigyan ng hustisya ng huwes na ito. Ano sabi? Yung huwes na ito, in verse 4 to 6, sabi ng huwes, ako'y nanlulupay-pay na dito sa bahay ito eh. Mauubos na yung aking pasensya. Baka ma-atake ako sa high blood, ma-stroke ako dito. Ha? Sa kakapunta. Sipin mo, pagising mo pa lang sa umaga, ando na yung babae. Aalis ka, pag uwi mo, ando pa rin yung babae. Hindi tumitigil. Ano yung pinapakita dito? Ano tinuturo na Lord? Ha? Na kapag ikaw may panalangin, may pangangailangan, ipakita mo yung determinasyon mo. Nakuha niyo po? Huwag kayong matatakot na baka makulitan si Lord sa akin. Hindi. Hindi siya makukulitan sa inyo. Bakit? Makikita nyo dito. Yung lalaking huwis na ito na hindi kumikilala sa Diyos at masamang tao to, corrupt eh. Corrupt yung judge eh. Sabi ng judge, pagbibigyan ko tong babae para matigil na. Minsan pala nakukuha rin sa kulit, ano? Diba? Ilan na yung babae, sinagot na lang yung manliligaw dahil hindi siya tinatantana. Diba may ganon? Amen? Alam niyo ho, makikita niyo natin dito, ito kaibahan, sabi ng verse 7. Sabi, and will, sabi niya, verse 6, and the Lord said, hear what the unrighteous judge says, and will not God, kung yung masamang iyon, kayang magbigay ng hustisya, hindi kaya ang Diyos ay magbigay ng hustisya sa kanyang mga pinili, ibig sabihin to those who belong to Him? Amen? Who cry to Him day and night? Will He delay? I-delay ba ng Diyos long over them? I tell you, ayan na, I tell you, He will give justice. Pakinggan nyo ha, ang Diyos hindi kapritsyoso. Ang Diyos magbibigay siya ng karampatang hustisya nang mabilisan sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Dito binigay ni Lord yung isang tanong. Makakakita kaya ako sa aking pagbabalik ng pananampalatayang katulad na ipinakita ng babaeng balo? The faith. The kind of faith. Na ano? Na ipinapakita sa pamamagitan ng ano? Masigasig, masidhing pananalangin. Pakinggan nyo. I want to close this. Your faith. Pakinggan nyo ha. Kaya mong i-express o ipapakita mo ang pananampalataya mo sa Diyos sa papanong paraan. Ay, pag kinonfess ko yan, kagaya ngayon, uso manifesting. Alam niyo, mag-ingat kayo sa manifesting na word na ginagawa ngayon. Pati artista nagbabanggit. Na para bang, pag sinabi mo mangyayari, it's not about you, it's about God. Amen? Kahit mag-confess ako na mag-confess, ay malakas ang faith ko. Sabihin ko sa bundok na ito, umalis ka dyan. Kapatid, hindi yun ang uri ng pananampalatayang hinahanap ng Diyos. Kasi yung sabihin mo sa bundok na ito, merong venue, may proper venue. Ano yung proper venue? Ano? Naku, hindi naintindihan lahat ng tinuro ko. Yung proper venue ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng panalangin. You show your faith by your prayer life. Sabihin mo sa akin, may pananampalataya naman ako sa Diyos eh. But you do not pray. That's not the kind of faith that God is looking for. Yung pananampalataya mo, maipapakita mo lang kapag kaharap mo ang Diyos. At sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, ito po ang aking kalagayan. Alam kong napakahirap nito, pero ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At naniniwala ako, may gagawin ka. Naniniwala ako, sinabi ng salita mo, humingi kami.
at kami bibigyan mo. Yun ang pananampalatayang hinahanap ng Diyos na datnan niya dito sa lupa. Mga taong nananalangin, mga taong ipinapakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pananalangin. Hindi ko kailangan ipakita sa inyo faith ko eh. Ang faith ko, ipinapakita ko kanino? Kay Lord. Kapag ako'y nananalangin sa Kanya. Meron ka bang pananampalatayang katulad ng babaeng malo? Ha? Ipakita mo sa Diyos. Huwag mo ipakita sa akin. Sa Diyos. How can I show it to God? Kapag ako'y nasa harapan niya. When I come before the Lord, I am acting in faith. When I am asking from the Lord, I am acting in faith. When I'm seeking God, I am acting in faith. That's the kind of faith that the Lord is looking for. Ang tanong, may madadatnang kaya si Jesus ng pananampalatayang ito sa lupa sa kanyang pagbabalik? Pwede bang kausapin mo yung katabi mo, then we will pray? Sabi mo sa kanya, kapatid, please lang, manalangin ka naman. Parang nagagalit ka, brother Arya. Kasi importante ito eh. Amen? Amen? Sino naniniwala may gagawin ng Diyos? Hindi mo makikita, hindi gusto nila ipakita yung faith mo sa awit-awit, sayaw-sayaw mo. That's not faith. Ang faith to, pag ikaw lang mag-isa at ang Diyos. That's it. Express through prayer. And something good is going to happen to you.